various infrastructure projects. Mabigat yun. Yun talaga. Ako kinukonsider ko, blanco pa rin yun. Ganun. Bagamat may mga nakasulat kung sa pahina. Wala nga, various infrastructure projects. Para saan yun? So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Yung bersyon na ipinakita nitong si Congressman Isidro Ungab at yung BICAM report na nasa Senado, kinumpara at yung mga blanco nagsilitawan. Ang tanong, Senator Joel, isa ka ba dun sa mga pumirma? Kaya dumidepensa. Pambihira naman itong si Senator Joel Villanueva at itong si Senator Win Gatchalian. Mantakin nyo yun. Sinabi na nga ng colleague nila dyan sa Senado na ang dahilan daw sa hindi pagpirma nitong si Senator Amy Marcos, kesyo kulang-kulang daw. Yung BICAM report. Ngayon, sinasabi ho ng mga kasama niya na kesyo parang wala naman daw atang kulang. Mamaya pag-usapan natin yan. At pasadahan din natin na mabilisan itong naging talakayan nitong si Kong Dante, nitong si Sergeant, dyan sa saganang mamamayan. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Alam nyo na ang gagawin. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Eto na rekta ho tayo. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rekta ho tayo dito sa mga dumipensa doon sa BICAM. Problema kasi sir, pumirma ata kayo, di ba? Pumirma kayo, di ba? Hindi nyo nakita. Habang pumipirma kayo, nakapikit kayo ganito. Yun ang problema ho mga kababayan. Pagka nakapirma ka na, kailangan mo ng depensahan. Hindi mo na pwedeng tanongin, hindi mo na pwedeng sabihin na titignan ko yung mga sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Congressman si Isidro Ungab at yung mga dokumentong ilinabas nila sa social media. Di ba meron dokumento at nakapirma ho kayo doon, Senator Joel Villanueva. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Ito ho. Magandang gabi, Asher. Ano ba ang reaksyon ng mga senador kaugnay sa umano'y mga blanco sa BICAM report para sa 2025 budget? Magandang gabi naman, June. Kung may blanco ay hindi mababalanse. Ito ang binigyan diin ni Senador Sherwin Gatchalian kaugnay ng umano'y mga blank items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Senador Gatchalian, hindi maaaring may blanco sa BICAM report dahil kung hindi, ay hindi rin magbabalanse ang budget. Naniniwala rin ang mambabatas na hindi pipirma ang chairman sa BICAM kung may blanco dito. Isa si Gatchalian sa miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM. Yun naman ho pala, isa ho siya sa miyembro ng BICAM at isa ho siya doon sa pumirma na BICAM report. At least alam na ho natin kung bakit dinidepensahan niya. Alam nga naman din niya depensahan yan, di ba? Isa ho siya sa mga pumirma diyan sa palsipikadong BICAM report na yan. Ang problema ho kasi dito, kahit ano pang mga paliwanag nyo, meron hong ebidensya na ilinatag itong si Congressman Isidro Ungab. At itong si Win Gatchalian, nakapirma ho kayo doon. Paano nyo ho sasabihin na walang blanco at hindi magtatali kung merong blanco diyan sa BICAM report na yan? Meron nga blanco Di ba? Kitang-kita ho mga kababayan. Kung gayon pala, kasuhan nyo yung si Kong Isidro Ungab. Kasuhan nyo yung si Senator Amy Marcos. Di ba? Isa din ho yan si Senator Amy. Ano ba sabi ni Sen Amy? Kaya di ako pumirma dahil kulang-kulang at merong blanco yung BICAM report na yan. Hindi naman ho ganun letra por letra yung pagkasabi na ganun sinabi ni Senator Amy. Pero yung mga statement niya, ganun ho ang gustong ipahatid sa ating mga kababayan. Tapos sasabihin nyo na hindi kulang-kulang. Sa bagay, kasabwat kayo dyan kasi pumirma kayo Ang report, ngunit paliwanag nito, depende sa pumipirma kung gusto nitong lagdaan ang bawat pahina ng naturang dokumento. So ako, ang binibigay sa akin yung front page, yung detalye, tapos yung
special provisions, makapal kasing special provisions. So may staff rin ako na nagre-review lahat. Sinabi rin ng senador na nire-review o nire-repaso ng isa nilang team ang mga papeles na pinipirmahan niya. Sa akin, Pagka ganun, Brad, ibig sabihin, nalusutan kayo. Ano na to? Ibang klase ho talaga itong mga ano na to. Oh. Itong mga senador na to. Yan o mga politiko na meron tayo sa Pilipinas. Tapos umaasa kayo na aasenso Pilipinas. Meron tayong mga politiko kagaya nitong si Gatchalian. Good luck na lang ho. Ha, hindi naman ho sa inaano ko, kumbaga, sinisira ko yung ano nyo, pag-asa nyo. Kumbaga, meron pa naman ho tayong pag-asa. Nandiyan pa naman si BP Sara, no? Kasi marami naman mga politiko dyan kaso hindi ho natin nakikita yung maghahatid sila ng tunay na serbisyo sa ating mga kababayan. Karamihan ng mga politiko na yan, plano lang ho talaga yan, manghurakot, no? Yung tipong makapagnakaw sa pamahalaan. Maliban na lang ho sa mga senatorial candidate natin na nandyan sa Gedli, yan si Senator Bato. Naku, hindi ho magnanakaw yan, mga kababayan. and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago. Lalo naman ho, itong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ho magnanakaw yan, no? Hindi magnanakaw yan. Nakita nyo naman ho kung paano niya, kumbaga, pinamunuan ng KOJC, di ba? Nakita nyo ho mga kababayan doon sa Davao. Di pa ho tayo nakapunta doon, no? Nakikita lang ho natin sa larawan yung Prayer Mountain, yung Kingdom, di ba? Hindi, kung kurakot ho yan, hindi naman ho magagawa yan, hindi naman ho magkakaroon ng mga ganyang klaseng pasilidad ng KOJC. Ibig sabihin, mahusay din hong mamuno. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva, ang pinirmahan niya ay ang full bicameral conference committee report kung saan nandoon lahat at may mga item anya siyang nakita ngunit hindi blanco. Siyempre, pumirma ka rin kasi, Senator Joel Villanueva. Yun ang problema. Pagka pumirma ka na, wala na. Hindi mo na pwedeng batikusin yan, Brad. Kasi babato sa'yo ni Tamba, pumirma ka dyan. Kaya lahat ng pumirma dyan, hindi nila pwedeng sabihin na merong blanco dyan. Kasi pagka sinabi nila na merong blanco at nakapirma sila doon, magmumukha ho silang tanga. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Kaya pagka yan nakapirma, talagang todo depensa ho yan. Kailangan tanungin ho natin yung mga senador at congressman na hindi pumirma. Ano bang nakita nila dyan sa BICAM report na yan? Kung bakit hindi nila pinirmahan? Sila ho dapat tanungin natin. Yung mga nakapirma na yan, wala na ho. Kumbaga, kahit anong sabihin natin, kahit anong ipakitang ebidensya, kumpleto yan para sa kanila. Kasi pirmado nga ho sila. Hindi ko nakita whatsoever, no? Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. So may mga lump sum pa rin at para sa akin, since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. So kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na merong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Ngunit para kay Senador Villanueva, kung kukwestiyonin ang pagkakaayon nito sa saligang batas, hindi dapat anya ang BICAM report, kundi ang batas na naipasa para rito o ang 2025 GAA. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senador Risa Ontiveros na hindi ito makapaniwala na magpapasa ng anumang budget ang Kongreso na may blanco. Taon-taon anya ay tinatapos ng Kongreso ang trabaho nito para magpasa ng budget. Ngunit sa palagay ni Ontiveros ay natapos nila ang kanilang trabaho. Kaya hindi ito naniniwala sa sinasabi ni Duterte. Bumuelta naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mambabatas, dahil sa kanilang tungkulin at pagsunod sa diwa ng transparency and accountability, kaya nila ibinunyag ang pinirmahang BICAM report na may mga blankong items. Ikinukubli rin aniya ni na PBBM at Executive Secretary Lucas Bersamin ang issue sa paggiit na walang mga blankong items sa General Appropriations Act at binansagang fake news ang kanilang revelasyon at nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako,
June, hawak ko ngayon itong mismong aktual na kopya ng BICAM report ng para nga sa 2025 General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa Senado. Mula yan sa PRIB o sa Public Relations and Information Bureau ng Senado. At ito ay hindi naman makikita sa website ng Senado. June. Asher, unang tanong. Sinabi mo nga kanina, yan mismo ay galing sa Senado. Pero ilang pahina ba lahat yan? June, sa taya natin, mga nasa 200, mahigit kumulang 200 yung pahina ng mga ito. At sinasabi nga ni Senador Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Yung pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ungab. At tiningnan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon, June. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun sa nakita natin dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanko. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento ng galing naman sa Senado. Ganyan ho tayo gaguhin ng mga senador na yan. Nagsusumigaw ng mga ebidensya. Sasabihin pa ho nila, hindi nila nakita. Dalawang bagay lang yan. Tanga kayo o nagtatanga-tangahan kayo. Dalawang bagay lang ho yan. Di ba? Tanga yung mga staff nitong si Joel Villanueva at nitong si Win Gatchalian o nagtatanga-tangahan sila dahil napangakuhan sila ng 5 million dyan sa akap na yan. Kaya sila, tengang kawali, nagbulag-bulagan sila kahit nakita na nila na merong blanco, pirma lang ho sila ng pirma. Yan ang problema. Ayan galing na ho dito kay Sir Reporter. Pinagbangga yung bersyon na ipinakita nitong si Congressman Isidro Ungab at yung BICAM report na nasa Senado, kinumpara at yung mga blanco nagsilitawan. Kung ano yung ipinresenta sa publiko nitong si Congressman Isidro Ungab, ganon din ho yung nakita nitong si Sir Reporter. Kudos sir sa'yo, palakpakan ho natin ang UNTV dito sa isa na to. Pambihira, oo. Napakahusay ho niyan mga kababayan. Approve ho tayo dyan sa ginawa ng UNTV na yan. At dahil dyan mga kababayan, pasadahan na ho natin ng mabilisan itong kay Congressman Rodante Marcoleta. Yan na nga ba sinasabi natin at pinakahihintay ng mga kababayan natin. Siyempre yung mga punto de vista ni Kong Dante ang inaabangan ng marami sa ating mga kasama dito kaugnay dyan sa issue na yan. Ito na ho si Congressman Rodante Marcoleta. Game, tuloy natin to. Ganun ba? Ang isa pang mainit na usapin, Jen, Kong, na siguro ito pwede nyo maipaliwanag din kung sinong nagsasabi ng totoo. Ha? At ito yung Katotohanan naman ang pinag-uusapan natin. Very crucial kasi yan. Ito dalawang version ng katotohanan, Jen. Ang sabi, Dalawang version ng katotohanan, ha? Oo. Sige. ang sabi nung Isa lang ang version. Ngunit pinipilit ng iba. magkaroon Siyempre, ng- para lang iwasan. Para maiwasan niya yung maaring ikapagiging ikabibigat ng kanyang dala-dalahin. Baka magkaroon siya ng problema. Pipilitin niya ngayong magpakita ng ibang version. Di ba pwedeng para silang tama? hindi pwede. Hindi pwede yun. Magkasalungat na tama. Isa lang yan. Isa lang talaga. Pag puti, puti.
Baka naman ako naman, ang tingin ko, baka magkaiba yung katotohanan sinasabi nila. Sige, bagitin nga. Sige na nga, ano yan? Baka nga ganun, ha? Oo. Para maiwasan natin kung yung pagtatalo-talo, ha? So, ba't di nyo sinabi sa akin kanina yan? Meron palang ganyang discussion. Talagang kayo, wala na kayong ginawa, kundi, Oho. On Di, the ano naman spot. to, Kong? Mas maganda to. Speaking through experience. Yes, oo. Mas makatotohanan May yun. kanalaman po ito sa experience, ha? Opo, Kong General Appropriations Act. Kasi sabi ni dating congressman ba tong si Ungab? Dating Dr. appropriations. Merlo, Chairman, Committee on Appropriations yan. may mga blank items daw sa BICAM report na paano daw makukumpleto yung GAA kung may mga blank items. Oho. Pinabulaanan naman ng Malacanang, lalo na ng Pangulo, ni Secretary Bersamin, may mismo na Pangulo, hindi po pwedeng may blanco Oho. sa GAA. Hindi po Bawal pwedeng pala yun. bawal yan. At wala sa kasaysayan na nagkaroon tayo ng GAA na may blanco. Paano ba ito? Alam mo, pwede nating i-reconcile yan, eh. Yun, yan. Iisa lang ang totoo. Yes. Okay? Opo. Maaring yung blanco, ay physical na blanco, wala yun eh. Kaya lang, kamukha dun sa isang item na kung tawagin ay unprogrammed appropriations. Sa tuntunin kasi, hindi mo pwedeng ilagay various infrastructure projects. Parang blanco yun. BIP. Yung BIP. BIP, various infrastructure projects. Kailangan kasi, item by item yun. Ayun. Di ba? Opo. So, doon sa kanyang pagpaliwanag, sa kanya, tingin niya blanco yun. Pero ako, hindi ko nakita talaga yung physical na pahina ng kanila binabanggit. Kung ano Gusto ko, bago ako pinagtatalunan. mag-comment, gusto ko munang makita kung may talagang blanco. Ako, opinion ko lang, na kaya nila sinasabing blanco yun, bagamat hindi ko nakita, baka nga naman may blanco eh. Kasi kung may blanco nga naman, mali yun. Kaya lang kung walang blanco, kapag nilagay mo various infrastructure projects, kahit walang blanco, blanco pa Parang rin yun. blanco nga naman yun, no? Kasi kinakailangan mong i-itemize eh. Open yun. Pagdating sa budget, hindi po pwede na walang... Kumbaga sa nagtatanim ka ng halaman dyan, meron kang paso. Bawat isang halaman may paso. Specific talaga dapat. Specific ang itatanim mo dyan. Pag wala kang Ayun. paso, ay hindi ka pwedeng magtanim. Oho. Mamang problema yung ano dyan sa'yo. Teka lang po, liwanagin nyo nga, ano bang kaibahan nung GAA, General Appropriations Act, at saka ng GAB, GAB, General Appropriations Bill? Ano ba yung GAA as in GAA, at saka yung GAB, GAB? And then nagsimula yung GAB dun sa NEP. National Expenditure Program. Yung National Expenditure Program, ito yung proposal ng Executive Department. Ito yung sinasabit sa inyo. Oo, kasi Pagkatapos, siya yung coordinator, yan nga yung sinasabi natin. Okay, So opo. lahat ng sangay, ibibigay sa Executive Department. Oho, nilalagom niya yun. Pati Oo. Supreme Court, magano. Pati yung Congress, ilalagom ngayon. Yun ang NEP. Pagkatapos ng kanyang, yung kanyang privilege, yung SONA, Opo. mga ilang araw mula State of pagkatapos ng Address. SONA, official niyang isasubmit yun. Yun ang basis ng deliberation. Okay. So pag nag-deliberate ngayon ang Congress, both houses, yung NEP na yon, siyempre nasa kanilang pagtaya kung ito dito. Kaya yan, Yun na opo. ito na yung General Appropriations Bill. Magiging bill siya. Yun yung GAB, GAB. Opo. Deliberation ngayon yan. Ayun. Kasi mag-ano kami na sarili naming version eh. Opo. Imbes na NEP, General Appropriations Bill na. Ito yung subject matter ng plenary debates. Aha, oho. Di ba nung Yun. ako'y nagpasya na magtatanong ako. Yun. Yung unang araw, Opo, na hindi na kayo pinayag yung ano. isip-isipin mo naman. General principles lang Opo. ang subject matter nung araw na yon. Kasi gusto kong mag-take advantage. Nandun yung ating economic cluster, nandun yung ating NEDA-GEN, Opo, ayan. nandun ang ating Department of Finance, nandun ang ating DBM. Department of Budget and Management, Yan, nandun opo. din ang Central Bank. Para lang malaman ko yung mga estimate na sinabi nila na yung kahirapan kanya pagdating ng ganito 2028 ay one digit na lang. Aha. Gusto kong malaman paano mapupunta sa one digit sapagkat napakarami kong tinitingnang issue na magiging alanganin para makamit mo yon. Opo. So gusto kong makasiguro. At pagkatapos yung isa pang target nila na ang ating bansa by the end of BBM's administration, ma-classify na tayong high middle income country. Aha. Na Okay. ang karamihan na sa mga bansa ng ASEAN gumraduate na doon. Kasi Opo. ngayon middle income tayo eh.
Oho. Low middle income Low tayo. middle income. Hindi high. Oho. Hindi, nagpalista ako ngayon na gusto ko pong magtanong ng ilang bagay para maklarify po yung mga bagay-bagay na iniisip ko. Opo. Aba isang batalyon ang sumabat sa akin. Ayun niya kung, Oo. ipagpaliban mo na muna kasi alam mo, meron tayong tagubilin eh. May hinahabol kayong ano eh. Ano nga akong tagubilin? Hindi ba nga ako... Ang dami namang nangyari na sa maraming pagkakataon, nakakapagtanong naman ako, di ba? Bakit tayo nyo kung pagtanungin ngayon? Oho. Makipag-usap ka muna kanya kay majority leader. Oho. Nasaan ka ako yung tuntunin na bago ako magtanong ang palistahan lang naman eh. Ayun na nga po. Oo. Yun na nga, may bilin. O saan ka nakakita ng tuntunin na yan? Isip-isipin mo, 6.3 trillion pesos, hindi ka man lang makapagtanong, general principles lang dyan. Okay. Wala pang ahensya eh. Wala pang opisinang involved. General principles. Opo. O yun. Kaya, saan ako pwedeng magtanong, sabi ko, sa Office of the Vice President. Welcome kapag tatanungin mo Office of the Vice President. Yun lang Pero po yung kabubuan ng budget, hindi pwede. Hindi pwede. Aha. Bilin. Ayun. So, andun po, National Expenditure Program. Tinalakay yun na, nandun tayo sa GAB. So, yung General Appropriations Bill, panukalang batas ito, yun na po yung tatalakayin sa plenaryo. Natalakay na. Okay. Ngayon, ito yung nangyari nga, dinatalakay na. Oo. Tinalakay din ng Senate. Ng Senate, opo. Meron ngayon conflicting version yung GAB. So, GAB ng Senate, tsaka GAB ng Kamara. Isang GAB, pero Okay, meron isang silang GAB. isang GAB. Sarili. Kailangan nating reconcile. Ayun, so Ito yung- magkakaroon ng BICAM. Ito yung BICAM. Ayun. Bicameral Conference. Sinasabi ko sa inyo, ito yung dapat tingnan ng Korte Suprema. Sana isang araw, merong isang kababayan natin na pumunta sa Korte Suprema, questionin niya yung BICAM. Wala ito sa saligang batas. Dito nang gagaling itong mga hiwaga na ito. Yeah. Kasi maraming pinag-usapan sa plenaryo ko nung GAB na pumapasok pagdating doon sa BICAM eh. Pagka pinirmahan ngayon yung conference report, Opo. magpiprint na sila ngayon base doon sa Ayun. ginawa sa... Yung BICAM ang mananaig. Yun ay magiging GAA pag pinirmahan ng Pangulo. Ayun. Yun ata doon, Nelson, doon daw sa BICAM, nagkaroon naman, doon ata yung mga blanco. Kaya, di ba, dapat ay December 20, lalagdaan ng Pangulo. Nung dumating daw po sa 10 araw, December 30, ay nasagot na yata lahat yung mga blanco na yun. Kaya, pagdating daw po doon sa GAA, na pipirmahan na ng Pangulo, December 30, wala nang blanco. Doon sa enrolled bill, Doon sa- yun na enrolled nga bill po, na siya, oo. pipirmahan ng Pangulo. Kasi di ba sinuri niyo na ng ilang araw eh. Oo. Oo. At nung sinuri, nasagutan na raw po yung mga blanco. Kaya nung tinitignan yung final, yung GAA na mismo, wala na po yung mga blanco. Paano yung nakalagay sa unprogrammed appropriation na various infrastructure Infrastructure projects. na meron silang kapangyarihan na ilatag kahit kanino yun. Aha. Ayun ata, hindi ata nawala yun. Yung blankong-blanko talaga yun. So hindi pwede yun. Wala, kasi kailangan merong item by item. Yun ang ano natin. Kung walang hindi mo sa budget mo sa bahay. Sasabihin ng asawa mo, ito yung budget ko ngayon. Opo. Ultimong ano doon eh. Ultimong asin nakalagay doon. Ito yung ating bayarin ngayon. Ito yung ating spending. Kuryente, tubig, kung ano Kapag naman. naglagay ka ng miscellaneous, sabi niya gano'n, mas malaki pa sa Sa kabuuan ng budget. sa kabuuan ng pinagsama mo na yung pagkain, kuryente, tsaka yung miscellaneous, ang dami, kukwestiyonin mo yung asawa mo. Nga naman. Hindi mo sakto. naman kukwestiyonin, sasabi mo lang, darling, para yatang mas malaki itong miscellaneous. Para saan ba ito? Pambili Pwede makeup. nyo naman pag-usapan. Pambiling makeup yan at saka pampaganda. Oo. Mga ganun. Oo, di ba? Pambili ng bag ito. Pambili ng kung ano-ano. So, yun ata, aywan ko lang. So, ngayon kong, sabi ng Pangulong Bongbong, walang blanco kasi Wala, yung walang GAA blanca, may pinakikita at pwede nyo naman anyang kumparahin. Yung page sa sinasabi yung blanco at saka yung page sa GAA, sabi mo ng 400 pages 400, edi wala na nga, tama nga naman, walang blanco. Kasi sa GAA na pinirmahan na ng Pangulong Bongbong. Nung naging GAA, maaaring wala na yung blanco. Yun na nga po, wala na yung siguro. blanco. Kaya lang nananatili, halimbawa, yung various infrastructure projects. Mabigat yun.
Yun talaga. Ako kinukonsider ko, blanco pa rin yun. Ganun. Bagamat may mga nakasulat kung sa pahina. Wala nga, various infrastructure projects. Para saan yun? Yung sinasabi ko nga, pwede niya sabihin sa asawa, boss, pwede ba natin, masyadong malaki ito, baka hindi natin kayanin. Liwanagin mo nga ito kung ano itong various infrastructure projects na ito. Pero walang question doon kung na halimbawa, blanco na ibinigay sa Pangulo at nilagyan na lang nila, pwede yun? Depende kung paano nila. Kasi nga, wala nga nakakakita nun dahil yung conference report sila lang eh. At saka hindi pinirmahan ng bawat isang Yung Kasi DICAM. tuntunin kasi per page. Pipirma kayo doon sa marginal space. 4,000 pesos pala yan eh. Ang pumirma lang doon sa signature kaya hindi nakita kung paano. Palagay mo, inalis na yung blanco pero sinulatan. Hindi na akda yun ng Congress eh. Akda lamang kung sino yung gumawa nun. Naglagay. Kaya ang sinasabi ko, alisin na natin yung conference na yan. Kasi DICAM. sa saligang batas, ang Senado, wala siyang kapamahalaan against the House of Representatives. Sinabi niya, but the Senate may propose or concur with amendments. Ibig sabihin, hindi mandatory. Opo. Mag-propose ka lang. Ibig sabihin, kung ayaw ng House, ito yung amin. Yung nakalagay sa Constitution, may propose ka lang eh. Hindi naman, sana nakalagay, but the Senate Yun. shall impose. Iba yun. Direkta, iba yun. Iba yun. Meron siyang kapangyarihan ngayon na mag-impose siya ng ano mang gusto niyang ipalit doon sa mga naunang pagtalakay. Maliwanag yung maliwanag yung salita ng Constitution eh. Opo. Magsisimula sa House of Representatives, but the Senate may impose, may propose or concur with amendments. Dahil wala kanyang pwedeng gawin. Umagree ka o mag-propose ka ng amendments. Maaari kang mag-propose. mag-propose. Hindi naman sinasabi mo na pagka pinropose mo, mandatorily tatanggapin ng House. Walang nakalagay na gano'n. Proposal nga lang yun, no? O, pati mga ibang mga pagdidesisyon, kaugnay doon, kung meron mga halimbawa kinatigan ng Korte Suprema na sinasabi niyan, hindi, parehas lang ang tungkulin nyo. Dapat siguro siyasatin na yan. At suriin na sa mga nangyayari ngayon. Nakuha niyo ho ba mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw yung paliwanag na yun itong si Congressman Rodante Marcoleta. Yung mapahanggang sa ngayon mga oras na to, meron pa rin ho palang blanco. Makukonsidera pa rin blanco nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Kung tawagin BIP, yung various infrastructure project. Ito ho mga kababayan, tuloy ho natin mga kababayan. Din ito. Teka lang pa, bago lang natin ipakita yan, napunto ko lang, Nelson at saka Kong, meron kasi akong narinig ngayon. Ito naman, bali-balita lang. Marami daw talagang vlogger ngayon, Kong, na kahit ano sabihin ninyo, ay talagang ang kanilang kanilang motibo, ang motibo ay imali. Sabihin na talagang Para magpaliwanag ako. para kapag ang motibo daw po, ang goal sa isang vlogger na nag-react kayo, may bonus pala yung vlogger na yon kung nagtago. Naku po. Yung kalakaran na yan, Sir Jen, matagal-tagal na ho yan. Siguro ngayon palang nabalitaan itong si Sir Jen. Meron ho talagang ganyan. Kaya nga itong sila Ma'am Joey, ang mga bigating vlogger ho talaga. Pagka naspatan na nila na merong troll na gustong makipag-away sa kanila sa comment section o kung saan pa man, hindi ho nila pinapansin. Kasi nagkakaroon daw ho sila ng extra kita doon sa mga nagbabayad sa kanila. Kaya naman, pagka mga kababayan, yun lang patulan yung mga na yan. Yung mga vlogger na yan, yung mga mahihina naman yung mga yan. Wala namang alam na argumento yan eh. Di nga makapag-isip ng tuwid yan eh. Kumbaga, kung ano lang i-feed sa kanila ng mga nagbabayad sa kanila, yun lang ho sinasabi nila. Gumpay ka, kaya wag yung bibigyan ng reaksyon. Hindi naman siya yung pabayaan mo na siyang Yun sa punto lang po ng vlogger ko. babayaan mo na siyang kumita-kita ng konti. At least nakatulong din kayo, no? Ang akin namang inaalala ay yung maililigaw nila. Baka may mapaniwala. Yung may mapaniwala sila ng ganun, unang-una kawawa. Pangalawa, baka hindi nila ko maintindihan
at ako naman ang kanilang pinasasama. Kaya kailangan ding ipaliwanag. Kaya mo na yung konting kita na... Opo. Di ba, bagay ko, ito naman sa issue ng ito, bagay ito, hindi pa ito tinitake up ng mga vloggers. Ito lang binanggit natin, yung sa punto ng rally. Yun bang, meron talaga Nelson, tsaka kung na ina-agitate ba tayo? Maging kami ni Nelson eh. Talagang niya, ko hindi bonus eh. Alam mo, pagka nag-comment ka, sa dami kasi ng pinagmulan nito, Opo. necessarily, lalaki yung kanyang... abuse. Oo, tama po yun. diba? Tsaka engagement. Opo. Doon siya kikita. Pero Opo. yung siguro na patakaran na kapag ka nag-comment, baka hindi doon. Hindi, kung meron kasi Hindi, kung meron ho talaga. Meron ho talaga. Papatutuhanan ho natin yan. Kaya tayo hindi ho natin pinapatulan. Meron lang ho tayong pinatulan nung isang araw. Medyo... Wala naman nanonood doon sa vlogger na yun. Pero pinatulan na rin natin para... Di naman natin binanggit ang pangalan eh. Kaso medyo ano lang talaga, foul lang yung mga banat niya doon, kaugnay nga doon sa isinagawang rally ng mga kababayan nating INC. Napanood nyo naman ho yun, di ba? Medyo na ano lang tayo, sabi ko, medyo sablay talaga tong vlogger na to. Kaya pinatulan. Again, di ho tayo nakikipag-away dito. As much as possible, ayaw ho nating magmura. Pero yung isang vlogger na yun, medyo pagkatapos mong mura-murahin, banat-banatan, hihingi ka ng tawad. Ng toko. Ano kaya yun? Talagang matapang ka, tanggalin mo yung face mask mo. Dati naka-face mask din mo tayo eh. Alam mo yung mga dito, yung mga OG dito, alam mo nila, yung mga datihan pa eh. Naka-face mask tayo dati eh. Tanggal natin, siyempre. Yung mga ganyang klaseng mukha, hindi mo tinatago yan. Ipinapakita ho yan. mga taong nagkukumpas sa kanila eh. Alam nyo na. Alam nyo hindi na. ko Ibig alam sabihin, ayun ang pinupoint nila. Anong tawag sa mga tao yung kumpasero? Opo. Pag kayo lima yan, alaga niya. Si Kong Dante, tanda niya. Dito ako sa mga taong ito nangawa. Ewan ko, pwede bang isingit ito? Dahil Opo. Yung rally natin, anong date yun, Nelson? At 13 po. 13. Opo. Last Monday. At 13 yun. Last week. Ibig sabihin nun, may uulat yung buong pangyayari kinabukasan. Opo, Tama ba ako? Tama ba? 14 dapat. Ngayon, ang pinakamalapad na 2 dyaryo sa bansa, alam mo yung mga pangalan. Opo. Oo. Bawal bang banggitin? Hindi. Hanggat na wag na natin banggitin ko. Oh, pero yung dalawang Alam na natin yun. Yung dalawang malapad na pahayagan. dalawang malapad na pahayagan dito sa ating 38 ho yan. 38 ho yung mama na yan. Yung si Kong Dante. 38 sa Balota. Rodante Marcoleta. bansa na dinadakila ng napakaraming mga tao na nag-aakala na yung kanilang may sinusulat ay parang tawang katotohanan. Kasi nandun pa rin tayo sa katotohanan eh. Opo. Nakita ko yung yung headline nila, itong dalawa. Halos pareho eh. Okay. Parang nakalagay, INC rally, binilang nila 1.8 Million. Opo. Ganon. Magtataka ka, Jen. Nag-quote sila ng mga political figures. Okay. Binanggit nila si Senate President Chis Escudero na umano'y nagsalita ng pahayag patungkol doon Bigyan ng sa pahayag, opo. medyo Reaction. nakita ko malaki, may mga isang 2 paragraph. Opo. Samantalang wala naman yung Senate President. Wala siya doon. Nabanggit din na nandun kanya si ganito, tsaka si ganyan, tsaka si ganyan. Nabanggit ang mga pangalan. Opo. Tumatakbo. Pero ako na nagsalita ng halos 1 oras, Wala doon. wala. Ngayon, ito yung sinasabi ko. Ganun ho ba? Hindi, kaya nga ginawa ko, ginupit ko yung kanilang banner. Yung araw na January 14, silang dalawa. Opo. Yung isa nakalagay pa yung kanyang meron pa siyang slogan eh. Balanced News. Opo. Fearless views. Opo. Paano mong babalansihin yun? yung senador, yung Senate President na wala doon, na nagbigay lang ng konting komento, siya yung binuyang-yang mo doon. At iba pang mga... Correct, tama naman ho yun, di ba? Yung isang dating Senate President nagbigay lang ng kanyang kumbaga legal opinion kaugnay doon sa ginawa ng mga kababayan nating INC. Talagang ines-es nyo, minayamaya nyo, ginawa nyo di ba? Mayat-maya ho, yun ang pinapalabas sa mainstream media yung mga statement ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Pero yung diwa, yung mga sinabi ng mga nagsalita sa rally kung bakit ginawa yung rally na yun, hindi man lamang ho ipinalabas o hindi man lamang ho kinote etong si Congressman Rodante Marcoleta doon sa mga
mga malalapad na dyaryo na tinutukoy niya. Pambihira ho talaga. Talaga hong merong problema dito sa mga ano na to. Dito sa mga nasa mainstream media na to. Sa totoo lang malaki ho problema. Mga political figures na nagkataon lang na nagsidalo sila ron sa iba't ibang kaparaanan. Oho. Ay, tama. Bakit yung nagsalita doon Wala. na halos isang oras na yung kanyang sinabi ay binigyan pa ng context? Yung nilalaman ng mga pangyayari at kung bakit nagkaroon ng peace rally. Opo. Walang binanggit sa sinabi ko at hindi man lang binanggit ang pangalan ko. Ngayon, kung ikaw ay newspaper man, Naobserbahan ho natin yan mga kababayan kasi ginawan ho natin ng reaction video yung napakaraming report ng iba't ibang mga istasyon sa ating bansa. At kinausap nila Senator Bato, Senator Christopher Bongo, wala nang problema. Dapat talaga kausapin yun. Senator Francis Tolentino, sino pa? Itong si Senator Jimmy Bondo, kinausap po nila yan. Pero yung nagsalita doon sa entablado, itong si Congressman Rodante Marcoleta, wala ho tayong narinig. Wala ho tayong nakita kahit na maliit na clip doon sa pagsasalita niya sa entablado. Allergic ho sila kay Condante. Kaya naman as much as possible, yung mga kandidato ho natin na ayaw kausapin ng mainstream media na yan, kagaya nitong si Pastor Kibuloy, yung si Atty. Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, hanggat maaari binibigyan ho natin sila ng, kumbaga, mas mahabang exposure dito sa PH Update para kung sakaling merong maligaw-ligaw at makita nila itong si Kong Dante, ay yan pala yung yung matikas na congressman, no, di ba? At tumatakbo pala siya ng senador, nako iboboto ko yan, malupit yan, di ba? Sinusuportahan niya ni PH Update, kagaya ni Senator Christopher Bongo, iboboto ko yan, di ba? Ganun yan. Iboboto ko natin niya, kaya iboto niyo na. ikaw ang editor, Jen. Ikaw naman. Pareho kayong editor. Ikaw ang editor ng isa. Alam ni Jen yan. Ikaw yung editor Alam namin ng isa. dalawa ni Jen yan. Opo. Ano bang katungkulan ng media? Hindi ba para iulat mo yung tunay na pangyayari? Tama po. Para sa kapakinabangan ng mga taong gustong malaman ang nangyari. Oho. Para sa ganun, maging matalino, enlightened ang ating mamamayan. Ito yung tungkulin ng media. Paano mo paniniwala ng isang media yung kalahati o higit sa kalahati ay hindi binanggit? Gusto niyo mong sagutin ni Jen? Pero sasagot ko sa kanya dahil editor ka. Sinasanak nga. Number one. Oo. Magpalit kayo Kasi ng nga, sabi mo kasi may kumpasero eh. Kaya ko lamang, Correct. Kaya ko Tama lang po. nabanggit yun. May kumumpas. Opo. Di ba palagi, pabiro nga, pero palagi ko sinasabi. Ako pero alam ko kung sino kumukumpas sa mga malalaking na yan malalaking pahayagan Kilala natin yan kung sinong kumukumpas diyan. Kung sino kumukumpas doon sa mga vlogger na walang laman ng utak, siya rin ho ang kumukumpas diyan sa mga mainstream media na yan. Yun ho ang sigurado natin. Kapag nabanggit ang pangalan, lalo na siguro kung binigyan nila ako ng konting litrato doon, Ay, opo. lalagnatin yung dalawang editor ng malapad na Baka pahayagan. mortal sin sa kanila Yan yung ginagawa nila eh. Naalala mo yung SWS? Opo. Na Wala yung nagpunwari na gumawa ng survey. Wala yung pangalan. Kung bakit ako, sa 40 nilagay nila ron, naglagay sila ng hindi kilala, 6, naglagay rin sila ng 6 na kilala, ngunit hindi naman tumatakbo. Opo. Pero ako, sinadya nilang tanggalin doon. Pagkatapos, nung magawa nila yung kanilang output, yung kanilang resulta, number 36 ako. Oo. Ang tanong ko sa kanila, paano ako naging number 36? Wala Wala na nga po ako sa ako dyan. choices. Wala sa pinagpilian. Hindi nakikita mo yung napakaraming kumpasero. Takot na takot ang mga tao na yan. Oho. Meron talaga ganun ko. Kaya Di ba? gusto nga nila na... Bakit kaya natatakot, Jen? Oho. Merong iba nga kung na ayaw nilang makita ang pangalan ninyo sa mga pahayagan. Naku, lalagnatin talaga. Maniwala ka. Meron namang ibang mga vlogger kung na ina-agitate, tayong tatlo, kung lalo kami ni Nelson, yan naman na yan, dalawang bagay. Dalawang ugok. Mga barkada ni Kong Dante, kaya naman kayo sinasabi yan, kasi barkada ni Kong Dante, Marcoleta yung dalawa na yan eh. At kapag tayo daw po ay nag-react, at binanggit natin yung ganong vlogger, ay may bonus pala yun sa nagkukumpas kong. Parang Yun pala yun. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Huwag na ho kayong masyadong magpabola, lalo-lalo na doon sa mga vlogger na kargado. Alam naman natin na yung mga ilinalabas nila, galing ho sa, sa mga
handler nila, ika nga. Wala ho silang sariling desisyon, hindi ho sila makapag-isip ng sarili nilang content. Kumbaga, kung ano lang i-feed sa kanila, yun lang. Tapos mambubuisit sila ng mga kalaban ng mga amo nila. Kagaya nitong si Kong Dante, kilala naman ho natin kung sino yung mga kumakalaban dyan. No? At kilala rin ho natin kung sino yung mga individual na ayaw manalo yung mama na yan. Pero tayo, yung mga gusto ng pagbabago, gusto na magkaroon ng tunay na senador na kung saan ipaglalaban tayo sa Senado, dapat yung si Pastor Apollo Kibuloy at yung si Atty. Vic Rodriguez, isama ho natin yan. Ha? Hindi lang yung si Kong Dante. Ay, si Atty. Vic, si Pastor Kibuloy, si Tatay Digong sa Davao yan, sinasama ko dyan. Siyempre, malakas sa atin yan eh. Idol natin yan eh. O yan, number 38, Rodante Marcoleta. So, always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.